Ayun nga, so habang pauwi ako galing trabaho, may nadaanan ako ditong Tris 4. Favorite ko po pala to. At saka sa mga kababayan kong Muslim na nagsasabi na baboy ito, baka po ito. Ang tawag po dito ay Tris 4. Baga po yan ng baka at saka litid ng baka. So kaya po siya may kulay kasi may food coloring po yan. Actually nagluluto po ako niyan kasi favorite ko talaga yan. So mabalik tayo dito, yan nga nilagyan ko na ng sauce. Tapos ayan kung favorite mo to tapos ginagawa mo tong ginagawa ko matatakam ka talaga kasi ako habang nag-i-edit ako natakam na ako. So ayan nga, kinain na natin. So ang sarap talaga nito mga ka-channel, lalo na kung kagaya nito, iniinom mo yung sauce tapos sabay kukuha ulit tapos iinumin mo ulit yung sauce. Sarap, favorite na favorite ko talaga to. Pag talaga may nadaanan ako galing trabaho ganito sa kalsada, hindi talaga pwedeng hindi ako dumaan kasi natatakam talaga ako sa mga ganito. Favorite ko kasi yung kunat niya mga ka-channel. Ang sarap kasi na pagiging kunat niya kasi baka nga. So ayan nga, dito kumuha pa ako ng isa pang baso. So isang baso pa lang kinukuha ko 20. So ayan nga, minukbang natin. So kung makapanood mo to ng mga alas 12 ng gabi, panigurado ko matatakam ka. So ayan nga, pagkadating ko sa bahay, may nadaanan naman akong quick. So malapit lang dito sa amin yan, kaya kung makikita nyo nakalagay na siya sa platito. Kasi kumuha na ako ng platito sa bahay, tapos yan nga kumuha na ako. So sarap na ito kasi ang haba kasi ng biyahe ko kaya pagka may mga dadaan akong ganito, mga street food, hindi talaga may iwasang hindi ako kumain. Mapakwik-kwik man yan, kahit anong street food na hindi baboy, lagi talaga akong nakain yan pag galing ako sa trabaho. Kasi ang biyahe ko papunta sa trabaho, 1 oras kalahati papunta, at saka 1 oras kalahati pabalik. So yan nga, nung natapos na ako kumain ng quick natulog na ako, and then nagising ako ng madaling araw at nag-crave naman ako sa pancit canton. So yan nga, nagluto na ako ng pancit canton. So ang sarap makakain ng pancit canton sa madaling araw kasi walang bukas na tindahan at saka tinatamad din ako magluto. Sa mga nagtatanong pala kung paano natin nakapagsabay yung pagbablog tapos yung pagtatrabaho, madali lang naman siya mga ka-channel. Sa mga hindi po pala nakakaalam, ako po ay isang accountant tapos sinisingit ko na lang yung pagbablog. Kahit naman hindi ako mag-vlog malaki din naman yung sahod ko, kaya naman yung i-sustain yung pangailangan namin. Yun nga lang kasi nakabuo na kasi tayo ng fan page na kung saan meron na tayong mga kunting humahanga na kailangan natin maging consistent. Kaya yan, tinutuloy-tuloy ko na kahit na medyo komplikado sa oras. Pero kaya naman siyang pagsabayin nasa time management lang naman po yan. So sa mga nagbabalak ng trabaho, vlogging, madali lang naman po yan. Nasa iyo na yan kung paano mo i-adjust yung oras mo. So hanggang dito na lang po yung video natin. Hanggang maraming salamat po. God bless.